Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong post ni Attorney Harry Roque. Isinare niya ang isang post. I think Billionaire News Channel ata na post ito. Yeah, Billionaire News Channel. Former South Korean President convicted of insurrection. Sentenced to life. Abe. Life imprisonment, dating presidente. Grabe ang South Korea ba? Nakakabilib. Ito ang reaksyon ni Attorney Roque. Sabi niya, si Vangag, V as in victory. I don't know sino itong Vangag ang susunod after 2028. Promise. Pinky promise ba? Tingnan natin. People who reacted. 11,000 people who reacted. 8,300 nag-like, 1,900 ang nag-heart, love, so pabor kay Harry Roque, 767 lang tumatawa, hindi naniniwala kay Harry Roque. So, ibig sabihin, mga 92% naniniwala sa prediksyon ni Attorney Roque na ang susunod na makukulong after 2028 ay yung tinatawag niyang ngagba. Ay, hindi ko kilala sino yung ngagba na sinasabi niya. Okay, so basa tayo sa comments, ano? Okay, mga comments. Sabi ni Yuwilin Nakario, papasin, buti aabot pa yan 2028 ang ngagba. Nagsinturon na ng tayo. Tata, sabi niya, bonus kung aabot pa ng 2028 si ngagba. Wilson Valdez, uunahin ka. Ang problema, sabi ni Nel, ang problema hindi na siya aabot ng 2028. For Chester Sister, for sure, history repeats. Fly to Hawaii. Tessie Strauss, kilala ko ito, si Ma'am Tessie. Ma'am Cara David, pasok! Wag naman. John Aquino, hindi na siguro aabutin yon kasi matutupad na ulit ang wishes ni Miss Cara David. Again, wag naman. Ang daming nag-aabang sa wish ni Cara David na yan. Kailan, kung ako lang, pabayaan nyo na lang, tapusin niya ng kanyang termino. Kawawa naman. Okay, so, speaking of South Korea, talagang, and other Asian countries, believe ako, very mature na ang political system nila. Birin mo, ang unang nakulong, yung former First Lady sa South Korea, I don't know kung ilang years, convicted, nakulong. First Lady. Kasi, kaya nagkagulo sa South Korea, nung presidente itong lalaking itong nasintensyahan, kasi yung First Lady niya, sumusobra na yung alleged corruption. Kaya umalma ang South Koreans, nagrally, nagprotesta hanggang natakot yung presidente, nag-declare siya ng martial law. Ay wala, hindi pwede yon dahil malakas yung political system nila. Nagkaroon ng korte ata, nag-declare na unconstitutional yung martial law hanggang tinanggal nila itong presidenteng ito, kinasuhan at ngayon sentensyado na life imprisonment. Kaya tingnan nyo dahil sa disiplina, dahil yung mature na ang political system nila, grabe na ang pag-angat ng South Korea. Noong 1950s, tayo pa ang tumutulong sa kanila nung nagkagera. Tayo ang mas meron. Tayo mas angat. Pobreng-pobre ang South Korea noong una. But ngayon, na-overtaken na tayo dahil ang atin is
paurong ang ating may isang economist nagsabi, nanganganib ang Pilipinas is pabalik na sa kanyang title na Sick Man of Asia. Tinagurian tayo minsan, I think after yung 1986 EDSA Revolution, bumulusok ang ating ekonomiya. Grabing so tinawag tayo noon Sick Man of Asia. Mabuti na lang pag upo ni FBR, GMA, mga ganon, unti-unting nakakabangon. Lalo na ng kay PRRD, papataas na tayo. Nagka-pandemic lang, kaya medyo na-stop yung growth. Ngayon, dahil sa flood control, wala na naman ang ekonomiya pabagsak. Kaya ang prediction ng isang economist, the Philippines is poised to go down again as the sick man of Asia. Kawawa. Kaya, I don't know, anong mangyari? Sana, magkakaroon ng righteous governance. Yan ang dalangin ko. Kasi grabing corruption. As in, parang sarili nila yung pera. Wala silang hiya sa mga taxpayers. Gasto dyan, bilyones ang parang sarili lang nilang pera. Kaya itong 2028, sa flood control na iskandal, halos walang mapanagot eh. Kaya ang galit ng taong bayan, ngayong eleksyon, ang isang issue dyan is corruption sa administrasyon ito. Kaya nahihirapan ng administration, wala silang malakas na kandidatong maitosap. Kaya mayroon nang nag-iisip na magkaroon ng Robredo-Marcos Alliance. Itotos up ng Marcos, i-endorse ng Marcos si Ma'am Leni Robredo para may pag-asa na matalo nila si BP Sara. Kasi once na manalo si BP Sara, patay kang bata ka. Lintek lang, walang gante. Kaya maraming kabado. So I don't know kung matutupad yung promise ni Attorney Harry Roque. By 2028, ang isang ngagma ang susunod na makukulong. Promise. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong tayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nani ang nahatag na mo ngayro, so mag-atop na ni karon ang natagaan namo. So tanggalo na gyud ang mga sako. Mga pluro. Guys. Tanggalo na gyud ang mga hero, lata na kayo. Tungod sa kadugayon na, so mga sako na lang gyud dayon ang gipang butang. Og karon human na gyud og pag-atop, so maayo na gyud tan-awon, di nasama ganina nga mga sako ug mga yero nga daot. So karon maayo na gyud sa Ginoo nga ang salamat sa nagtabang nga tagaan gyud mig at mga top di namin maulanan, so especially salamat kayo sa Ginoo nga sa
isugo sa Ginoo nga tao nga mutabang sa mga so mura na daghang salamat. So salamat kaayo.